Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, tumestigo na. Nilabas lahat ng baho ni Speaker. Nako po, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito po ang balita mga kababayan, good news. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta, ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman, lagot ang mga pasaway. Ito pong balita mula po sa Daily Tribune mga kababayan. The Senate on Tuesday elects neophyte Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, also known as the Blue Ribbon Committee. The panel is tasked to investigate alleged wrongdoing of the government, its officials, and its attached agencies, including government-owned and controlled corporations in aid of legislation. Nako po, pwede kaya mga kababayan imbestigahan ni Senator Rodante Marcoleta or ng Blue Ribbon Committee itong si Tambaluslos, di ba? Baka pwede lang naman mga karibin natin, di ba? Teka lang may ayusin lang tayo. Okay. Baka naman pwedeng imbestigahan po ang Blue Ribbon Committee. Ng Blue Ribbon Committee ang House of Representatives, di ba? Lalo na po itong mga nangyayari ngayon dyan po sa House of Representatives. Anyway, congratulations Senator Rodante Marcoleta for being the chairman, no? Baka ngayon lang tayo makarinig ng mga investigasyon ulit dyan po sa Blue Ribbon Committee. Okay? At ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Nako, House, ito pong spokesperson ng House of Representatives, no, itinangging kontrolado ni Speaker Romualdez ang budget na paratang naman po ng isa ring kongresista na si Toby Chanco. Diba? Sila lang nag-aaway-away mga kababayan. Anyway, eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon itong sasabihin ni Princess Abante, spokesperson po ng House of Representatives. Unang-una, matagal na pong Congressman Toby Chanco. Alam niyo po na hindi po totoo na ang Speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tungkol naman po sa ang tanong nga dito, no, Princess Abante, ang tanong, sino po ba ang pumipirma dyan po sa pag-aproba ng mga budget na yan, di ba? Sinasabi ni Congressman Chanco na bubuwagin yung sinasabi ng small committee. Nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Ang sinasabi niya pong small committee ay matagal na po itong pinapractice in many congresses. Ito po ay isa sa mga mechanisms na ginagamit para maging efficient ang pag-consolidate ng mga individual amendments ng mga miyembro, which is well within the powers of the House of Representatives.
in the budget process. Again, alam po ito ni Congressman Chanco at bilang miyembro ng House, pwede po siyang mag-participate para magawan ng tamang action ng plenary. Yung tingin niya ay hindi nararapat at dapat may tama. Pero nga po mga kababayan, itong sinasabi po ni Princess Abante na small committee, no? Wala pong minutes, sabi po walang minutes. Ibig sabihin, kung ano man po ang kanilang pag-usapan doon, it is not on record. Kumbaga, sila-sila lang ang magdidesisyon, mga kababayan. So tama po ba 'yon? 'Di ba? Mukhang may mali rin di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Sige, todo-todo nyo na ang pagtatakip kay Speaker Martin Romualdez para lumaki rin naman ang mga bonus na yan. Eto pa mga kabayan, eto ang matindi. Eto si Mayor Benjamin Magalong. Patungkol po ito sa pagpapalakpakan po, no, yung nagpagpalakpak ng mga congressman. Dito po sa pagkakasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Sa mga questionable mga flood control project. Sabi po dito ni Mayor Magalong, very glaring yung palakpakan, no? Sigawan, howling ng mga mambabatas. In the end, sila naman yung involved dyan. Parang inosente pa sila. Tama. Palakpakan po natin si Mayor Magalong, no? Sino ba? Yung mga congressman, sila rin yung mga kontraktor, 'di ba? Sila yung may hawak ng budget, sila yung kontraktor. Sino? Sino ang sisisihin sa mga flood control project na 'yan? 'Di ba? Di sila. Bakit sila nagpalakpakan? Pinalakpakan ba nila? Iniinsulto ba nila si President Bongbong Marcos sa pagsasalita ng ganon? 'Di ba? Mga walang hiya. Hindi na siguro marunong mahiya itong ating mga congressman. Sila na nga ang pinariringgan. Nagpalakpakan pa. Ang ating mga congressman. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto. Sabi naman po dito ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sandro Marcos to follow Palace Q on another impeachment case versus Sara Duterte. Depende umano sa Malacanang ang magiging katayuan ni House Majority Leader Sandro Marcos sakaling may magsulong ulit sa Kamara ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Parang inamin mo na rin, di ba? Na ikaw ang nagpasimuno ng pagpirma ng court impeachment complaint na naipasa sa Senado, no? Parang inamin mo na rin na nanggaling rin sa Malacanang ang hudyat para ikaw ay pumirma. Di ba? Parang ganun lang din yun di ba? So ibig sabihin, Malacanang talaga ang may pasimuno ng impeachment complaint na ito mga kababayan, no? Against Vice President Sara Duterte. Ito papasalahan din po natin ito. Just in, sabi naman po dito ni Senate President Chis Escudero, na hindi na kailangan na mag-convene ang Senate Impeachment Court matapos lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Nako, marami po ang iiyak dito. Yung iba nga hindi na makatulog dahil po dito sa mga impeachment na ito na hindi kinatigan ng Supreme Court. Bakit pa kayo bakit pa kayo magkukonvene, di ba? Bakit pa kayo magiging impeachment court? Question nyo nga, di ba? Yung legality ng proseso ng kanilang impeachment complaint. Kaya nga nasilip ng Supreme Court at tinanong din nila kung bakit ganito ang naging proseso. Ngayon na dinismiss na po ng Supreme Court ang kasong yan in favor to Vice President Sara Duterte, wala na ito pag-asa mga kababayan na maipasa pa ito sa Senado. Kasi anong pagkakaiba? Diba? Wala naman, may pagkakaiba sila pero parehas po ang nilabag nilang batas, no?
nitong mga naghain ng impeachment, nitong mga pumirma ng impeachment. Ang nilabag po nilang batas, yun po ang question doon sa Supreme Court at yun din po ang question ni Senator Chis Escudero nung nasa kanila pa yung impeachment of articles na yan. Ano po ang inyong masasabi? Nako, marami po ang mag-iiyakan nito. Ito pa mga kababayan, pasalahan din po natin ito. Sabi naman po dito ni Bayan Representative Chel Jokno, sa desisyong ito, talo ang taong bayan, talo ang pananagutan, impeachment is about accountability. Yes, I agree with you, no? Representative Chel Jokno. Impeachment is about accountability. Pero kung sasabihin mong talo ang taong bayan, wala. Biruin mo mga kababayan. Ngayon lang tayo naka-experience that there is an official, a government official, na i-impeach po nila na hindi po nagrarally ang mga tao. Diba? Pansinin niyo po, yung mga nakarang impeachment, tao po ang nagdidesisyon. Sila po ang ngayon, mga mambubutas lang ang nagdidesisyon Diba? Hindi naman totoong impeachment ito. Ang totoong impeachment, tao po. Tao po. Nagrarally ang mga tao, nagsasama-sama, nagbubuklod-buklod ang mga tao. Iisa ang layunin, mapatalsik ang isang opisyal sa gobyerno dahil hindi po niya ginagawa ang kanyang tungkulin ng tama. Pero ngayon, napakatahimik po mga kababayan. Nagkaroon po ng malawakang rally yung sa INC in favor to Vice President Sara Duterte not to impeach ang kanilang sigaw. Diba? Ngayon lang tayo makakapag nakasaksi ng impeachment na yung sigaw ng taong bayan is not to impeach. Kayo lang, ginagamit nyo ang taong bayan. Ginagamit nyo ang word na taong bayan sa inyong pansariling mga interes. Diba? Yan po ang totoo. Diba? Aminin man nyo sa hindi, ginagamit nyo lang ang taong bayan. Anong talo ang taong bayan? Wala nga pakialam ang taong bayan sa impeachment na yan Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin itong ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, kapapasok lang. Hala, nashock lahat. Arroyo, bumaliktad na ba? Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon ang nangyayari sa House, yung labanan ng speaker. Okay, sa post ni Teo Moreno, sabi niya, Gloria Macapagal Arroyo voted Martin Romualdez as Speaker of the House. Wow! Akala ko ba si GMA kakampi ng mga Duterte? So, bumoto siya, no? Mabuti pa, itong Congresswoman, Cebu City 1st District, Raquel Margarete Cutie Del Mar, she abstained from voting for the new House Speaker. Wala daw kalaban si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Pulong Duterte criticize niya ang weak leadership sa House. Mamaya nag-walk out. Hindi na siya ito basta ang nakakano dito si former President Gloria Macapagal Arroyo. Akala ko kakampi ng mga Duterte. Wala rin pala. Ana-ana lang ba? So yan mga kababayan, lumabas na nga ang totoong kulay. Nako. Baka gusto ng malaking budget. Baka hindi na budgetan nung unang nung 19th Congress, 'di ba? Kasi medyo palaban din si Arroyo noon 'di ba? O ngayon, bumaliktad na po mga kababayan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Baka nakulangan sa budget. Baka ginipit sa budget, mga kababayan.
Okay? Kasi ganun po ang mga sinasabi ng mga congressman, di ba, na nagsipirmahan. Sabi nila kapakanan ng kanilang mga constituent ang kanilang iniisip, no? O dahil ang budget ay sino itong tumakbong senador nga ito no? Si Congressman Busita, di ba? Umamin po siya na tinanggalan po siya ng budget, mga kababayan. So, yan, intindihin na lang po natin si Arroyo kung bakit ganyan ang kanyang pagdedesisyon din. Baka sakaling parehas, nawalan lang ng prinsipyo. Diba? Prinsipyo na kasi pinag-uusapan dito, mga kababayan. Diba? Kung si Congressman Busita ay may prinsipyo, nako, ito nga, impeach din ito no? Na-impeach po si Arroyo nung kanyang panunungkulan. Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.